Maiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi naniniwalang sumuko sa mga otoridad si Apollo Quiboloy. Pero kampo ng religious leader iginiit na kusang sumuko si Quiboloy. Department of Justice tiniyak na lilitisin si Apollo Quiboloy sa kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Umano'y role o papel ng mga Duterte sa pagtatago ni Apollo Quiboloy na ispaimbestigahan ng isang mambabatas. Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo muling humarap sa Senate hearing ngayong araw matapos na maaresto sa Indonesia. Dating alkalde sinuotan ng bulletproof vest at Kevlar helmet para sa kanyang kaligtasan. At mahigit pisong rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 9, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sumuko sa mga otoridad sina Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 4 pang co-accused nito. Sa ngayon ay nakakulong na ang 5 akusado sa PNP Custodial Center matapos na agad ilipad mula Davao City. Naritong report ni Lea Ilagan. Hawak na ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 4 pang co-accused nito. Ito'y matapos na sumuko sa mga otoridad kahapon ng hapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa loob ng KOJC compound sumuko ang 5 akusado. Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Quiboloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130. Bago ang pagsuko ng 5, sinabi ni Colonel Fajardo na binigyan ng PNP ng 24 oras na ultimatum si Quiboloy para sumuko. Kung hindi aniya ito gagawin ng religious leader, ay papasukin na ng mga pulis ang isang gusali sa loob ng KOJC compound na ipinagbabawal na pasukin ng mga otoridad. Nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa pamapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Sinabi ni Colonel Fajardo, isinailalim ang mga akusado sa booking procedure, ganun din sa medical at physical examination. Bukod aniya sa mataas na BP ng ilan sa mga ito, ay wala naman ibang naging problema. Mamaya, agad naman aniyang ibabalik sa Quezon City RTC ang warrant of arrest ng mga ito sa kasong child at sexual abuse. Habang sa Pasig naman, ang kasong qualified human trafficking. Inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isampa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Nagpapasalamat naman ang PNP sa payapang pagsuko ni Quiboloy. Si Quiboloy at 4 na iba pa ay mananatili sa PNP Custodial Center hanggat walang inilalabas na commitment order ang korte kung saan sila ikukulong. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinabatid ng isa sa mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torreon na nagdesisyon si Apollo Quiboloy na sumuko dahil ayaw na umano nito na magpatuloy ang lawless violence o karahasan na nangyayari nila sa loob ng kanilang compound.
Ayon pa kay Atty. Torion, hindi na umano matiis ni Kibuloy ang ilang araw ng paghihirap na nararanasan ng kanilang mga miyembro kaya't minarapat na nitong sumuko. Bagamat may karapatan umano si Kibuloy na maghintay pa sana ng karampatang legal remedies na inihahanda ng kanilang mga abogado, nagpasya umano itong magsakripisyo at isuko ang sarili sa PNP at AFP sa tulong na rin ng ilang mga opisyal sa Davao. Binigyan diin ni Atty. Ferdinand Topacio na akusang sumuko sa Armed Forces of the Philippines si Apollo Kibuloy. Sa ipinadalang mensahe ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ leader, sinabi nito na hindi tama na tila kinukuha ni Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos ang credit sa umunay pag-aresto dito. Ayon pa kay Atty. Topacio, patuloy nilang po protektahan ang mga karapatan ni Kibuloy sa ilalim ng konstitusyon at mga batas habang naghahanda para sa kanyang pagtatanggol. Wala pang tugon si Secretary Abalos sa pahayag na ito ni Atty. Topacio. Pinauwi na ang daan-daang pulis na idineploy sa KOJC compound para hanapin si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos sumuko ang KOJC leader at 4 na kapwa nito akusado sa mga otoridad kahapon. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Balik na sa kani-kanilang dating assignment ang mahigit 2,000 pulis na idideploy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ito ay matapos sumuko sa mga otoridad ang KOJC leader na si Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. August 24 ng madaling araw nang pasukin ng daang-daang pulis ang KOJC compound para hanapin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Kasama sa mga idineploy na pulis ang CDM contingents, tactical security teams, arresting personnel, investigators, searching personnel at ancillary services team. Ang mga ito ay mula sa Police Regional Offices 10, 12, 13 at SAF. Ayon kay Police Regional Office 11, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, pasado alas 7 kagabi nang ipina-pull out niya ang kanyang mga tropa sa compound. Kahit pagod, nakangiting umalis sa compound ng mga pulis, bit-bit ang kanilang mga gamit. Makakapagpahinga at makapagbihis na umano sila ng maayos. Medyo ginawa naman, makakaligo na ng makakatanggal na ng combat shoes. Pag ginawa ka na yung katawan, ma'am, ba? Tapos makakasama na yung pamilya. Ilang days kayo dito, sir? Dito, ma'am, sa KOJC? 16 days, ma'am. 16 days? 16. Doble naman ang saya ng isang pulis na ito dahil kasabay ng kanyang kaarawan ang pagtatapos ng kanilang assignment sa Davao City. Happy birthday! Sana'y manasubo kami! Nagdiwang at nagsaya naman ang mga KOJC members dahil malayo na silang makapagtipon-tipon sa loob. Nakipagkamayan at nagpasalamat pa sila sa mga lumalabas na tropa ng pulis. Mayroon namang umiiyak habang nananalangin sa loob ng KOJC Cathedral. Kagabi, nagkaroon ng pagtitipon at kasiyahan ng mga pulis sa loob ng Camp Katitipan sa Davao City. Dito, nagpasalamat sa General Torre sa kanyang mga tropa. Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat pong muli sa inyong kooperasyon. Sa 2 linggo nating paghihirap, nagbunga rin ang lahat ng ito. Anya, tapos na ang kanilang tungkulin sa pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya maaari nang umuwi o bumalik sa kanilang mga assignment ang mga pulis. Effective this moment, uwian na sila. And I'm asking just the higher headquarters, nabigyan naman sila ng leave. Dahil pamilya naman. Ayon pa kay Torre, masaya siya na nasa kamay na ng mga otoridad si Kibuloy kahit hindi sila mismo ang nakahuli sa kanya. Naniniwalaan niya siya na lahat ng kanilang ginagawa ay nakatulong para sumuko ito. You know, this is a whole government approach. Diba? This is a whole government approach. Hindi yan kung sino ang may credit, sino ang may... Walang ganun. Basta, ang importante, ang utos ng korte ay nasunod. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi sumuko sa mga otoridad si Apollo Kibuloy. Inihayag ng Pangulo na siya mismo ang nag-utos sa Philippine National Police na huwag aalis ng compound ng KOJC hanggat hindi naaresto ang religious leader. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribojoc live. Nel, paano nasabi ng Pangulo na hindi talaga sumuko si Kibuloy? Yes, Ella, para nga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi sumuko si Apollo Kibuloy. Ayon sa Pangulo, napilitan lamang na lumabas si Kibuloy dahil malapit na ang mga pulis sa kanya. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question, pero ganitong iniisip ko, hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, to an official authority, sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Inilatag rin ni Pangulong Marcos ang timeline ng mga pangyayari bago ang paglutang ni Kibuloy. Ayon sa Pangulo, bandang alas 8 o alas 9 ng umaga kahapon nang makatanggap siya ng impormasyon mula dito nga sa mga contacts na nais nang sumuko ni Kibuloy na wala ng kondisyon maliban sa hiling nito na dapat may presensya ng Armed Forces of the Philippines. Pumayag naman si PBBM at dito na siya nag-utos na magpalipad ng C-130 papuntang Davao Airport para sunduin na si Kibuloy. Inihayag rin ng Pangulo na siya ang nag-utos sa PNP na huwag titigil hanggat hindi nahahanap si Kibuloy. Ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. Ayon sa Pangulo, walang request ang Estados Unidos sa ngayon na extradition sa religious leader. Tiniyak rin ni PBBM na walang special treatment kay Kibuloy. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, ano ang naging participation ng AFP sa sinasabing pagsuko ni Kibuloy? Kasi may ilang impormasyon na nagsasabi na sa AFP talaga siya nag-surrender. Ang nabanggit ng Pangulo dyan, Ella, pagtutulungan niya ng mga law enforcement agencies. Ito ay isang normal operation ng pagtutulungan. Pero sabi nga niya, ang nabanggit niya kanina, pinuri niya itong police operation dito sa compound ng KOJC at yung paglutang nga nito ni Kibuloy at nasa kustodiya na ngayon ng PNP. Ella. Nel, ito bang si Kibuloy ay mananatili sa PNP Custodial Center? Hindi pa natin alam, Ella, bagamat ito nga lang nagbigay lang ng pahayag ang Pangulo ukol nga dito sa development na ito kay Apollo Kibuloy, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribojoc. Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na dito lilitisin sa Pilipinas si Apollo Kibuloy kaugnay sa mga kasong kinakaharap nito. Ito ay sa kabila ng extradition treaty ng Amerika kung saan may patong-patong din na kaso si Kibuloy. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung tiniyak ng DOJ kaugnay ng paglilitis kay Kibuloy? Magandang umaga, matapos nga ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy, tiniyak ng Department of Justice o DOJ na susundin nilang matapat ang due process o proseso ng batas sa pag-usig kay Apollo Kibuloy. Kaya naman ang mga kondisyon niya nito pagdating sa kanyang detention ay hindi na kailangan. Sa opisyal na pahayag ng DOJ, pinuri nito ang mga otoridad sa masikap na paghahanap kay Kibuloy na nagresulta sa pagkakaaresto ng KOJC leader. Kaugnay nito, dagdag pa ng DOJ, bagamat kinikilalan niya nila
ang extradition treaty ng Pilipinas sa Amerika kung saan nahaharap din si Quiboloy na sa patong-patong na kasong kriminal tulad ng money laundering, human trafficking at iba pa. Sabi ng kagawaran, lilitisin muna si Quiboloy dito sa bansa kaugnay sa kasong kinakaharap nito na human trafficking, sexual abuse at child abuse. At kapag siya ay na-convict o natulan ng korte, dapat pagsilbihan muna niya ang kanyang sentensya bago pagbibigyan ang anumang extradition request ng United States. Aga bago nga tayo umere, nakapanayam natin si Justice Secretary Crispin Remulla at nabanggit kanya na inaasahan sa lalong madaling panahon, inaasahan ng pamahalaan na magkakaroon nga ng extradition request ang United States dito kay Apollo Quiboloy dahil interesado nga sila dito dahil siya ay isa sa most wanted individual ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng United States. Subalit ang binigyan ng diin ng DOJ ay meron din naman pa siyang dapat na pagdaan ng prosesong legal dito sa Pilipinas sapagkat nga siya ay nahaharap din sa patong-patong na kaso at ang binanggit pa ni Secretary Remulla, hindi magkalayo yung reklamo dito sa Pilipinas o kaso dito sa Pilipinas at doon sa United States ay pareho. Mayroong human trafficking at mga pag-aabuso. Samantala sa kabilang banda Aga, doon sa interview natin kay Secretary Remulla, binanggit din niya sa ibang issue ito, kaugnay naman sa Bureau of Immigration ay hiniling na niya na sibakin sa pwesto itong si Immigration Commissioner Norman Tansinco bilang adyan sa Bureau of Immigration. Ito daw ay kanya ng hiniling mismo sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ayon pa kay Remulla, may pag-aproba na ang ating Pangulo na tanggalin nga sa pwesto itong si Tansinco ng Bureau of Immigration. Ang ayon pa kay Remulla, mas maganda siguro daw na magbitiw na sa pwesto o mag-resign na itong si Tansinco bilang Commissioner ng BI. Yan man nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nais pa imbestigahan ng isang kongresista sa mga otoridad ang role o papel ng mga Duterte sa pagtatago ni Apollo Quiboloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Samantala, ayon din sa isang mambabatas, posibleng liable din si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatago ni Quiboloy. Mula sa House of Representatives, ang detalye alamin natin kay Rosalie Coz live. Rosalie, naniniwala ba ang mga kongresistang posibleng protektado ng mga Duterte si Quiboloy? Ella, hindi basta maaaring itanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala itong kinalaman sa pagtatago ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Quiboloy. Batay ito kay Manila Representative Joel Chua. Anya, ang dating Pangulo ang administrador ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound kung saan sumuko sa mga otoridad si Quiboloy. Dagdag pa nito, misleading kung hindi man deceptive o mapanlinlang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan minaliit nito ang posibilidad na nasa KOJC compound si Quiboloy. Bunsod nito, nananawagan ng kongresistang imbestigahan ng mga kinauukulang otoridad ang koneksyon sa compound ng mag-amang Duterte, lalo na't mahirap anyang paniwala ang hindi umano alam ng mga ito kung saan nagtago si Quiboloy. Dapat din anyang papanagutin ang Duterte family kung may ginampanan sa pagbibigay proteksyon kay Quiboloy ng pugante pa ito. Naniniwala naman si Ako Bicol Party List Representative House Assistant Majority Leader Jill Bongbalon na maituturing na kasabwat ang dating punong ehekutibo dahil sa pagkakanlong sa isang pugante. Maaari rin anyang maging batayan ito para sa isang petisyon ng disbarment laban sa dating presidente na isang abogado dahil sa pagiging kasangkapan umano nito sa paglabag sa batas. Balik sa iyo, Ella. Rosalie, may inilabas na bang pahayag ang kampo ng mga Duterte kaugnay sa umunay pagsuko ni Quiboloy? O sa ngayon, Ella, wala pang pahayag dito ang mag-amang Duterte na isinasangkot ng ilang kongresista dito sa House of Representatives at naniniwala sila na may koneksyon sa pagtatago ni Quiboloy. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng pahayag mula sa kampo ng mga Duterte. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz.
Matapos ang kanyang pagkakaaresto sa Jakarta, Indonesia noong nakaraang linggo, muling humarap sa pagdinig ng Senado ngayong araw si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa pagpapatuloy ng investigasyon sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Mula sa Senado, alamin natin ang latest kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano-ano yung mga inaasahang matatalakay ngayon dyan sa POGO Senate hearing at ngayong present na ulit si Alice Guo sa investigasyon? Agad tahasang nagsinungaling sa Senado at sa taong bayan si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ito ay matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation o NBI na si Alice Guo ay si Guo Waping, isang Chinese national na nakapasok sa bansa noong 2003. Ito ang bahagi ng pangunang pahayag ni Senador Risa Ontiveros, chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na siyang nagsasagawa ng Senate hearing kabilang ang iba pang mga komite. Dagdag pa ng senador, kahit anong pagpapakute niya ay hindi matatanggal ang katotohanan ito at ang tila celebrity treatment sa kanya ay hindi rin katanggap-tanggap. Pinuna rin ang hindi pagdalo sa pangalawang pagkakataon sa pagdinig ng Senado ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Kalugay na nabanggit ni Sheila Guo sa huling pagdinig na kakilala ni Alice Guo at maaring may alam sa pagtakas ng magkakapatid na Guo. Kaugnay nito, naglabas ang Senado ng subpoena laban sa Suwal Mayor. Hindi rin dumalo si Cassandra Leong sa pagdinig ng Senado sa kabila ng pagpayag ng House of Representatives dahil nasa ospital pa ito. Nagkaroon rin ng mosyon na iditine si Alice Guo sa Senado. Sa paunang tanong sa dating Bamban Mayor, kinumpirma ni Senador Ontiveros kung si Alice Guo rin ay si Guo Waping. Tumangging kumpirmahin ito ni Alice Guo at ginamit ang right to self-incrimination. Ngunit paliwanag naman ni Senador Ontiveros maging ni Senador Joel Villanueva na hindi incriminating ang kanilang naturang tanong. Sinabi rin ni Alice Guo na wala itong record kung kailan ito pumasok sa bansa. At ang alam nito ay meron siyang Philippine passport at Pilipino siya. Sa patuloy nitong hindi pagsabi ng informasyon, sinabi ni Alice Guo na siya ay may death threat. Ngunit hindi nito inihayag kung kanino galing ang pagbabanta sa kanyang buhay. Sa huli, hindi pa rin ito na siya ay si Alice Guo at hindi kinumpirma na siya ay si Guo Waping. Aga bunsod ng hindi pagsagot at hindi pagsasabi ng katotohanan na cite in contempt si Alice Guo at inirekomenda na ititine sa Senado hanggat ito ay magsabi ng totoo. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig sa Senado at ang pagtatanong ng mga senador kay Alice Guo at sa iba pang mga resource person na dumalo sa pagdinig. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Iimbitahan sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Samantala, iginiit naman ng isa sa mga abogado ni Cassandra Leong ang negosyanteng iniuugnay sa operasyon ng illegal POGOs na mas gusto na lang nitong makulong kaysa dumalo sa congressional hearing. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Sa September 12, Huwebes, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng operasyon ng illegal POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killings sa ilalim ng anti-drug war ng Duterte administration. Itinuturing ng Kamara na mahalagang resource person si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig kaugnay ng issue ng illegal POGOs at mga kriminalidad na iniuugnay dito. Ayon kay House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, target ding maimbitahan ng Quadcom si Guo. We'll do the same and I hope that the Regional Trial Court will provide the same courtesy similar to what they have given to the Senate once the invitation to Alice Guo has been received by the RTC.
Samantala, ipinahayag naman ng isa sa mga abogado ni Cassandra Leong ang apela nitong makulong na lang kaysa humarap sa congressional hearing kaugnay ng POGOs. Si Ong ay incorporator ng Whirlwind Corporation na nagpaupa ng lupa sa ni-raid na POGO hub sa Porac, Pampanga. Isinugod si Ong sa ospital noong gabi ng September 4 pagkatapos ng Quadcom hearing dahil sa lubhang pagbaba ng blood pressure at blood sugar level nito. Ngayong araw, imbitado si Ong sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagpuslit palabas ng Pilipinas ni Alice Go. May apila nga po siya, this comes from her. Ang apila po ay hindi na po kaya ni Miss Cassandra Leong. Kung gusto niyong ikulong, kulong niya na po, sabi niya. Kahit sa Women's Correctional, tatanggapin ko na, wag lang akong pahiyain niyo sa harap ng milyon-milyong mga tao. Nakaranas din umano ng mental breakdown si Ong bunsod ng ginagawang investigasyon sa kanya sa Kongreso. At that moment, that must have been the physical or psychosomatic manifestation of her mental health problems. Una nang nagbabala ang dalawa sa chairpersons ng Quadcom na kung hindi magsasabi ng totoo at tatanggi pa ring makipagtulungan si Ong sa ginagawang investigasyon ng mga kongresista, papatawan itong muli ng contempt at ililipat na sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May posibilidad na maging state witness si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo kung may makikita pang mas mataas na opisyal bukod sa kanya na nasa likod ng mga iligal na pogo sa bansa na pinagmulan ng iba't ibang krimen. Ngunit sa ngayon, itinuturing si Guo na pangunahing suspect sa mga kasong inuugnay sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Hindi kwalipikado si Mayor Alice Go bilang isang state witness sa issue ng iligal na pogo sa bansa, kung saan sinasabing nauugnay ito ng iba't ibang krimen. Ayon kay Assistant Secretary Mico Clabano, tagapagsalita ng Department of Justice, sa ngayon, si Mayor Alice Go ay may tuturing na principal suspect. If, for example, may makita tayong mas malaking tao dito sa investigation, hindi na magiging most guilty si former Mayor Alice Guo. As of right now, dahil sa ating mga alam, sa mga lumalabas sa investigation, she still stands as the most guilty, thereby disqualifying her to becoming state witness. Pero kung may makikita pa na mas malaking tao sa likod ni Mayor Alice Guo na siyang pasimuno sa mga iligal na pogo sa bansa, may posibilidad na maging witness si Guo. But kung matumbok natin at may makilala pa tayo mas malaking tao dito na nagpapalikod sa mga illegal activities ng POGO, then she may become a state witness because she will no longer be the most guilty. Meron pang mas mastermind doon, no? Ngunit depende pa rin ito sa kalalabasan ng investigasyon at kung hanggang saan makikipagtulungan ng dating alkalde. Matatanda ang una ng sinabi ni Alice Go nang mahuli ito ng mga otoridad sa Tangerang, Indonesia na mayroong banta sa kaniyang buhay. Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Nangako si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. kay Go ng proteksyon basta magsabi lang ito ng totoo sa investigasyon. Basta isa lang ang sabi ko sa kanya, sabihin mo lahat na nalalaman mo, huwag kang matakot sa buhay mo, proteksyonan ka namin. Yung pinangako ko talaga yun. Kasi kung may mangyari sa kanya, konsensya ko yun. No? Basta importante lang, lahat ng alam niya, ibuga niya, sabihin niya sa Senado, sabihin niya sa mga otoridad. Ngayong araw, nakatakdang humarap sa pagdinig sa Senado si Mayor Alice Go tungkol sa mga samut-saring issue na kinakaharap ng mga iligal na pogo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ngayon ng Bureau of Immigration na walang nakitang Philippine Immigration Stamp sa passport ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco,
agad silang nagsagawa ng review sa Philippine passport ni Guo nang muli itong maiuwi sa Pilipinas noong September 6. Lumalabas na parehong walang Philippine immigration stamps ang passport ng magkapatid na sina Alice at Sheila Guo na nagpapatunay lamang na illegal silang lumabas ng Pilipinas at hindi dumaan sa immigration. Samantala, dumepensa rin ang Immigration Commissioner sa mga kritiko na bumabatiko sa kanilang mga tauhan na nagpa-picture kay Alice Guo. Gayaan niya ng NBI, naniniwala ito na misinterpret lamang ito ng publiko at iginiit na natutuwa lamang ang kanilang mga tauhan dahil sa matagumpay na operasyon. Inihayag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan na peke ang nakumpiskang ID sa isa sa mga foreign nationals na sangkot sa illegal pogo activity sa lungsod. Makikita sa ID ang logo ng Lapu-Lapu City, pirma ng alkalde at nakalagay na ang nagmamay-ari nito ay isang consultant ng Chinese Business Promotions sa ilalim ng Lapu-Lapu City. Ngunit ayon kay Mayor Chan, hindi niya ito pirma, lalo't madali na lang ngayong i-forge ang mga pirma. Dagdag ng alkalde, paiimbestigahan niya ang pagkakaroon ng city government ID ng naturang suspect na isa sa 169 foreign nationals na nasasangkot sa natuklasang Pogo Hub sa lungsod. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na ayaw na ng Timor-Leste government na magtagal pa sa kanilang bansa si dating Congressman Arnolfo Arniteves Jr. Ayon pa sa DOJ, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ng Department of the Interior and Local Government sa Timor-Leste authorities para sa mga hakbang na kakailanganin sa pagpapauwi kay Teves. Narito ang report ni Dante Amento. Hindi na magtatagal at mapapauwi na rin sa bansa ang pugante at dating kongresista na si Arnolfo Arniteves Jr. Batay sa huling impormasyon ng mga otoridad, siya ay nasa bansang Timor-Leste. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, mismong si Timor-Leste President Jose Ramos Horta ang nagsabi na ayaw na nitong magtagal pa sa kanilang bansa si Teves. I don't think that the President of Timor-Leste wants him to stay any longer. So, ready na po tayo. Dagdag pa ni Clavano, nakipag-ugnayan na rin sila sa Department of the Interior and Local Government o DILG para sa mga kakailanganing hakbang upang mapauwi sa bansa si Teves. Naniniwala ang DOJ na bagamat may apela pa si Teves kahit sa United Nations ay hindi ito hadlang para sa kanyang extradition. And all these appeals to the UN, even to the Pope, are of no moment. Meaning to say, hindi po ito hindrance sa pagbalik niya dito sa Pilipinas. Si Teves ay tumakas sa bansa noong nakaraang taon matapos siyang ituro na mastermind sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo at ilan pang sibilyan. Hininga ng UNTV News ng reaksyon ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio hinggil dito pero wala pa itong tugon sa atin. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinatrabaho na ng pamahalaan ang pagkuha sa kustodiya kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos sa isang talumpati na umaasa sila na magkakaroon na rin ng positive development ang kanilang pagsisikap na maiuwi na rin ang dating mambabatas. Si Teves ang pangunahing suspect at sinasabing mastermind sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo noong March 4, 2023. Tulad ng mga nakaraang taon na natiling digitized at regionalized ang bar examinations ngayong taon, kung saan libu-libong bar examinees ang kumuha ng pagsusulit na sa ika-4 na taon na ito ay digitized at hindi na handwritten, gaya ng dating nakasanayan. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Mahigit 10,000 law graduates na nagnanais maging ganap na mga abogado ang sumabak sa hamon ng 2024 bar examinations kahapon September 8. During the application period, many prospective examinees were still completing their final year of law school or refresher course. Unfortunately, some did not graduate and or encountered
unforeseen circumstances that led to their withdrawals. As a result, from the initial pool of over 12,000 applicants, there are 10,483 examinees who showed up. Ginanap ang unang araw ng nasabing pagsusulit sa 13 testing centers sa buong bansa, kung saan ayon kay Associate Justice Mario V. Lopez, ang chairperson ng 2024 bar examinations, higit 2,000 nilang personnel ang nakadeploy upang masiguro na maayos ang magiging takbo ng bar exams ngayong taon. Regionalization has allowed us to establish 13 local testing centers across the country. 2 in Mindanao, 3 in Visayas, 2 in Luzon, and 6 in the National Capital Region. At isa sa higit 5,000 first-time bar examinees ngayong taon ay si Daryl Castro. Ayon kay Daryl, halong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman sa araw ng exam. Kaya bilang paghahanda, matinding pagbabasa ang kanyang ginawa kung saan paulit-ulit aniyang binalikan ang kanyang mga napag-aralang batas at codes. For me, more on excited kasi it's gonna be the culmination of my legal education, and sana mapakita ko lahat ng na-aral ko maalala and mapakita ko lahat ng nagawa na aral ko for the past 4 years. Mahalaga rin ang bar exam para kay Daryl dahil hindi lang ito isang childhood dream, kundi para na rin sa kanyang pamilya. First, my family and God. But of course, syempre, I wanna be a contribution to society po. It's very important because it's been a dream of mine ever since I was young. And my dad's a lawyer, so I wanna make him proud. And also, I'm gonna be the first lawyer in my mom's side naman. So, very important. Samantala, siniguro naman ng Manila Police District ang seguridad sa 2 testing centers sa Manila. Ayon kay Police Colonel Emil Tumibay, bago pa ang araw ng bar exams, ay nagkaroon ng serye ng pag-uusap kasama ang school administration. Pagkatapos ay gumawa na nila sila ng security at deployment plan. We'll be deploying 400 MPD personnel doon sa 2 testing centers natin. O meron tayong traffic personnel na nag-assist din sa flow ng traffic dito, and other component ng ating security preparation. Dagdag pa ni Police Colonel Tumibay na iniiwasan nilang magkaroon ng anumang insidente na maaaring makaabala sa bar exams. Kaya nakikipagtulungan din sila sa security ng bawat paaralan pagdating sa screening ng mga pumapasok sa mga testing center. We intend to keep it that way, no? So babantayan nating mabuti. Itong 3-day na to, actually 3 days ang magiging examination starting ngayon sa September 11 and September 15. So magbabantay po tayo mabuti. Inaasahan sa Disyembre ngayong taon, malalaman na rin ang resulta ng 2024 bar exams. At sa darating na Miyerkules, September 11 at Linggo, September 15, magpapatuloy ang nasabing pagsusulit. Nakatakda naman sa Enero sa susunod na taon ang oath-taking ng mga bar passer. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtalaan ang 2 bagong kaso ng Mpox ang Quezon City kasunod ng unang kaso sa lungsod na naiulat 2 linggo na ang nakalilipas. Ang mga bagong pasyente na kapwa lalaki edad 29 at 63 taong gulang ay kasalukuyang nasa home isolation na matapos tumanggap ng atensyong medikal. Kaugnay nito, hinimok ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga residente ng lungsod na magpatupad ng preventive measure laban sa Mpox gaya ng palagiang paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa mga taong may sintomas ng sakit at agad na pagpapakonsulta sa doktor kapag nakaramdam ng anumang sintomas. Bumuuri na rin ang Quezon City Task Force ang lokal na pamahalaan para mapaigting pa ang paglaban sa sakit ng Mpox.
Sumampa na sa mahigit 6,000 at 800 ang mga kaso ng dengue na naitala sa Baguio City, kung saan 15 individual na ang nasawi sa pagkakasakit mula sa kagat ng lamok. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano na yung ginagawang hakbang ng City Health Department dyan sa Baguio para masolusyonan yung problema sa tumataas na kaso ng mga dengue dyan? Yes, Aga, magandang tanghali. Patuloy pa rin nga ang ginagawang aksyon ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng information dissemination sa dengue awareness at ang pagpapaigting sa 4S, lalo na ang search and destroy at ang pagpapatupad ng ordinansa na paglilinis sa kapaligiran. Sa tala ng City Health Services Office, umabot na sa 6,833 ang naitalang may kaso ng dengue na patuloy na nagpapagaling. Ito ay mula pa noong Enero hanggang buwan ng Setyembre, na kung saan ay may 766% ang porsyento ng pagtaas ng kaso ng mga na-dengue sa lungsod mula sa iba't ibang barangay. Napag-alaman din na halos ang mga nakagat ng lamok na may dalang virus ay mula sa 11 taon hanggang 20 taong gulang. Ang iba naman ay nasa 23 at halos 51 taong gulang o porsyento ng mga biktima ng dengue ay mga kababaihan. Naitala rin ng CHSO na ang mga apektadong barangay ay Irisan, Bakaking Central, Asin Road, Santo Tomas Proper, Camp 7, Gibraltar, Pinget, Luacan Proper, Pakdal, Middle Quirino Hill at Bakaking Norte. Baguio residents, more than 6,000. We have 15 deaths. And so we are continually asking the public to, if ever there are fevers among them or their children, please bring them to their nearest health center for assessment and medical treatment, medical management, so that we will not have any further deaths. Matatandaan na noong buwan ng Abril ay sinabi ni Mayor Benjamin Magalong na ipatupad na ang mga anti-dengue measures upang agad na masawata ang pagkalat ng nasabing virus ng lamok, na kung saan aniya ang dengue ay kadalasang pumapalo sa buwan ng Hunyo hanggang Oktubre. Matatandaan na noong nakaraang buwan ay 2023 ay kailangan na maisakatuparan ang ordinansa bilang 60-2016 na kung saan may kaukulang penalty sa mga lalabag sa nasabing ordinansa, na kung saan ay nakasaad dito ang paglilinis ng kapaligiran. Batid din ng mga residente ng Baguio na may awareness sa kampanya laban sa dengue, subalit karamihan sa mga ito ay hindi di umano nakikisama sa paglilinis ng kapaligiran. Inatasan din ni Magalong ang tanggapan ng Baguio City Police Office sa pamumuno ni Police Senior Superintendent Francis Bolwayan, hepe ng BCPO, na pangunahan ang paglilinis sa mga nasasakupan ng iba't ibang presinto. Ayon sa nakasaad sa ordinansa, sa sinumang lalabag sa nasabing ordinansa ay papatawan ng mga halaga sa first offense, magsasagawa ng community service sa loob ng 3 araw sa kanyang nasasakupang barangay. Sa ikalawang second offense naman ay may bayad na 1,000 at magsasagawa ng community service sa loob ng 3 araw, at pangatlong third offense ay sa halagang 3,000 at pagkakakulong ng 2 araw. Samantala, patuloy pa rin ang tanggapan ng CHSO sa kanilang programa at aktibidad upang masawata ang pagkalat ng dengue sa mga barangay. Aga, nagkakaroon din sila ng kooperasyon sa mga barangay upang magsagawa nga ng paglilinis sa kanilang kapaligiran. Yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nananatiling lubog sa baha ang mahigit sa 10 barangay sa bayan ng Kalumpit, Bulacan, bunsod ng mga pag-ulang naranasan mula pa noong nakaraang linggo dahil sa bagyong Enteng at Habagat. Dahil dito, nasa evacuation centers pa rin ang ilang mga residente doon dahil lubog pa rin sa baha ang kanilang mga bahay. Mula sa Kalumpit, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live.
Nestor, kumusta ang kalagayan ng mga kababayan natin sa evacuation centers dyan sa Bulacan? Sa ngayon, Ella, kung mapapansin mo, halos sa 12 evacuation center ngayon mayroon dito sa Kalumpit, Bulacan. At karamihan sa kanila ay namumblema dahil hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha ang kanilang mga bahay at nagtitiis na lang sila dito sa loob ng evacuation center kahit mainit. At wala din silang baon-baon ng maraming mga pagkain, ay pilit nilang isinasalba ang kanilang pamumuhay para lang makaraos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa tala ng Department of Social Welfare Development o DSWD Kalumpit, nasa 10 barangay pa rin ngayon ang nananatiling lubog sa baha dito sa bayan ng Kalumpit. Mahigit 1,000 pa rin ang nasa evacuation center at hindi makauwi sa kanilang mga bahay dahil baha pa rin. Nasa 339 families at 1,287 individual ang namamalagi ngayon sa 12 evacuation centers sa Kalumpit. Kabilang sa mga barangay na lagpas tuhod pa rin ang baha hanggang ngayon ay ang barangay San Miguel, Maysulaw, Mayto, San Jose, Santa Lucia, Bulusan, Calison, Gugo, Frances at Sapang Bayan. Ayon sa mga residente, simula ng bumagyo at magpakawala ng tubig ang Ipo Dam at Bustos Dam, hindi pa humuhupa ang baha sa mga barangay na ito sa Kalumpit. Problema ngayon ng maraming evacuees, hindi na sila makapagtrabaho at apektado na rin ang mga estudyante sa pag-aaral. So may vendor po ako sa trabaho ko po, 1.5 po yung kinikita sa isang araw. Yun po yung nawala. Napakalaking kawalan po para po sa amin sa pang-araw-araw. Dahil po sa bahang enteng po na hanggang dibdib po. Malalim po, mga siguro po hanggang dito po. Tapos mag-jumper pa po para po makalabas dito. Tapos pag pauwi na po, papasundo na lang po ulit. Opo, sobrang hirap po kasi hassle po pagpapasok. Tapos matagal pa po maglakad sa baha. Samantala, sobrang pag-aalala na rin ang mga residente dahil bukod sa malalim na tubig ay marumi pa ito at maraming mga nagkalat na mga basura. Ang iba sa kanila ay nagkasakit na rin gaya ng alipunga at marami ang nangangamba na magkasakit naman ng leptospirosis. Sa ngayon ay nakahanda naman ang DSWD sa kakailanganin ng mga evacuees at namigay na rin sila ng doxycycline laban sa leptospirosis. At yan mo ting latest live, Ella, mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. Patuloy na makararanas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon ngayong araw, bunsod ng epekto ng habagat. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng habagat ang Ilocos Region, Apayao at Abra, kaya naman asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at landslide. Magiging maulan din sa Cagayan Valley, Central Luzon at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Makararanas naman ng maulan na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Sa ngayon, may 2 low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa. Gayunman, wala pa itong direktang epekto sa bansa sa ngayon. Good news para sa mga motorista. Magpapatupad ng mahigit sa pisong rollback sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, September 10. Sa abiso ng mga oil company, bababa ng 1 peso and 30 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 55 centavos naman ang posibleng maging bawas sa presyo ng gasolina at 1 peso and 40 centavos naman na rollback sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price rollback ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Lusot na sa House Committee on Appropriations ang budget proposal ng Office of the President para sa taong 2025 sa loob lamang ng 15 minuto mula ng buksan ng pagdinig. Tumutol ang Makabayan Block Representatives sa termination ng budget hearing ng House panel. Subalit na naig sa botohan ang mayorya ng mga miyembro ng komite.
Nasa 10.5 billion pesos ang panukalang pondo ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa susunod na taon. Giit naman ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Representative Arlene Rosas, nakababahala ang kawalan ng pagkakataong usisain ang pondo sa ilalim ng tanggapan ni PBBM, partikular na ang paglobo sa unprogrammed appropriations. Kinuwestiyon naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang halaga ng confidential at intelligence funds sa ilalim ng Office of the President. Good news sa mga turista at local residents sa Baguio City dahil binuksan na sa publiko ang bagong Presidential Museum sa Baguio Mansion. Ayon sa Department of Tourism, ang pagbubukas ng Baguio Mansion Presidential Museum ay inaasahang lalo pang magpapalakas ng turismo at ekonomiya sa summer capital ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Grace Doc Tolero. Binuksan na sa publiko ang bagong Presidential Museum sa Mansion House sa Baguio City kahapon September 8. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang ceremonial opening ng museo. Makikita sa Presidential Museum ang mga gallery na nakatuon sa bawat isa sa mga nakaraang presidente ng bansa na nagpapakita ng kanilang mga nagawa. Maaari ring makita ang mabisita ang mga makasaysayang timeline, artifact at memorabilia mula sa kanilang mga termino na nag-aalok ng malalim na pagtingin sa kasaysayan ng kanilang pagkapangulo ng Pilipinas. Bilang karagdagan sa mga exhibit, itatampok rin sa museo ang opisina ng Pangulo, ang Presidential Hall. Naniniwala ba kayo mga kasangbahay na sa bawat matagumpay na lalaki ay may isang babae na nakaalalay? Dito sa hallway ng Presidential Museum makikita ang mga paintings ng mga First Ladies. I am amazed na I am one na part ng opening ng Presidential Museum, and it's a very good experience. Bukas ang museo tuwing Martes hanggang Linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at libre ang pagpasok dito. Ang mga walk-in ay tinatanggap ngunit hinihikayat ang mga bibisita na magpabook sa website ng Malacanang Heritage Tours o sa official Facebook page nito. Ayon kay Palace Social Secretary Bianca Zubel, ang bagong atraksyon sa Summer Capital of the Philippines ay naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa kasaysayan at kultura ng bansa. Opening the Presidential Museum here, this is so that the people can learn about their history, about the presidents. This is also very important in unification, right? We need to know about our history and our culture so that we feel one. Samantala, sinabi naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco na ang bagong Presidential Museum ay magdadala ng karagdagang paglago ng ekonomiya at pag-unlad ng turismo sa Baguio. This will inevitably, I'm sure, help also our local economy here in Baguio with the tourists that will be coming in, the suppliers also that will benefit from added touristic activities in the area. And most importantly, it will instill a sense of national pride. Pinasalamatan din niya ang first couple, lalo na ang First Lady, sa pagsuporta sa pagpapanumbalik sa Heritage Mansion. Matatagpuan ang mansion sa haba ng Romulo Drive sa tapat lang ng Wright Park. Itinayo ito noong 1908 at unang nagsilbi bilang tirahan tuwing summer ng mga gobernador general ng Amerika bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasalukuyan, ito ang opisyal na tirahan ng Pangulo tuwing summer. Grace Doc Tolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Malakias, Kapitulo 2, versikulo 16 na nagsasabi, "Sapagkat aking kinapupuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at siya na nagtatakip ng kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kaya't ingatan ninyo
ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.